Yes, hi. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ang ating paksa o pag-aaralan ngayong araw ay patungkol sa buhay ni Haring David. At ang pamagat ng ating pag-aaralan ay Lesson from David's Life. Ano yung mga matutunan natin na aral sa buhay ni Haring David? So bago tayo mag-start ay unahin muna natin na ipagkatiwala sa ating Diyos ang ating pag-aaral ng kanyang salita. Tayo dalangin. Hallelujah, O God. Kaysat na po kung ikaw ang aming handugan ng mga awit, O God. Ikaw ang aming parangalan ng Diyos sa taas. Dahil napakabuting Diyos sa aming mga buhay. Salamat, araw-araw nararanasan namin ang kanyang pag-ibig. Yung habag, O God. Ang ipag-iingat, ang ipag-iligtas, O Diyos. Salamat po, God, ng lahat ng ito. Kaya karapat-dapat lang na ikaw na aming handigan. Awitin ko rin sa pamamagitan ng awit, O God. Nawa, Diyos, sa mga awit na aming nihandog sa iyo, God, ay kaaya-aya sa iyong pagtanggap, O Lord. Thank you, Lord. Salamat at sinumahan mo kami, God. Mula sa aming pag-isip, sa bawang buhay, hindi na pinagkaloob sa akin, God, sa oras na ito, God. At sa pag-aaral namin naman sa iyong mga salita sa mga oras na ito, kami humihingi ng iyong gabay at lubay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siyang magpaunawa sa amin, sa iyong mga salita na aming marinig, at tulungan niyo kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na yung mga salita na aming marinig ay ipabuhay namin at gawin namin ilaw sa aming paglakad sa sarili namin. At maging anak na gagamitin ako na hindi ako kalulutuloy, hindi ako kanapagtapag, pero salamat, O Diyos. At ginamit niyo ako bilang daluyan ng mga salita ng umaga. At aking pong sinusumon lahat sa iyo, O Diyos. Huwag kang karunungan ko, kaalaman ko, ang aming gagamitin kundi ang karunungan na nagmumula sa iyo. Ang kapayagan niyo lamang agad ang aking hayaan at hindi ang aking sarili emosyon o kaalaman agad, kundi ang kapahayagan niyo agad sa pamamagitan ng mga salita, O Diyos. Ang banal na agad. Salamat po aming Ama. Ito ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Yun nga, sabi ko, pag-aaral natin ay ang buhay ni Haring David. Kaya natin itong pag-aaralan ay para tayo'y makapulot ng aral sa kanyang buhay. Alam naman natin na si Haring David ang siya ang pinakadakilang naging hari ng Israel. Amen? Amen. Bagaman si Solomon ay meron siyang taklay na karunungan, nakaloob ng Diyos, pero base sa kaysaysayan ng Bible, si Haring David pa rin ang pinakamaganda at pinakadakilang naging hari ng Israel. So, isa din yun sa tinawag na amens after God's own heart. Tinawag siya ng Bible, o kaya naman Bible scholar na isang tao pinaluburan ng puso ng Diyos. Isa si Haring David. At nawa, sa pag-aaral natin ito, hindi lamang si Haring David ang maging kalubod-lubod sa puso ng Diyos. Maging tayo din. Ito ang ating pag-aaral na yun. Kasi binasa ko, akala ko si Haring David lang yung nasa puso ng Diyos at kalubod sa kanya. Hindi pala. Pwede din tayo na isa sa kalubod sa puso ng Diyos. Amen? Amen. So, nandun sa ating binasa, ito nga, at sinuntungan ng anak na itong Jesse, siya'y makisig na pinatilyo. So, itong panahon ito, ang unang naging hari ng Israel ay sino ba? Saul. Kaya lang si
Saul ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sinuway niya yung utos ng Diyos. Hindi siya sumunod sa utos ng Diyos. At nang nakita ito ng Diyos, naging pasaway siya, bagamat nagpapatuloy siya sa pakikinghari hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kamatayan niya, pumili na uli ng Diyos ang papalit sa kanya. At ang napili niya ay si David. Pinapunta ng Diyos si Jesse doon sa Bethlehem. Kasi si Haring David ay taga Bethlehem. Historical to, alam, story. Bethlehem ng Judea. Doon siya lumaki sa Bethlehem at sa Judea. Pinapunta ng Diyos si Jesse, Samuel doon para buhusan ng langis si David. At sinundo nga ng anak na ito ni Jesse, siya'y makisig na binatilyo. Binatilyo, ibig sabihin, teenager. Teenager. Ano ba yung teenager? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pero base doon sa mga Bible scholar, 13 or 15 years old or 16 years old si David nung siya kinuusan ni Samuel ng langis. Malusog at magaganda ang mga mata. Ito pala si Haring David. Malusog. Binatin yung malusog at mapupungay ang mga mata. Kasi dun sa mga Bible scholar, kung nasa Saudi kami, ayon sa kanila pag-aaral, malusog, ibig sabihin, bilong. Ang katawan ni Haring David at ang height lang niya is 5'8". 5'8 lang siya. So, sinabi ni Yahweh sa Samuel, siya ang pinili ko. Buusan mo siya ng langis. Sige, tuloy sa 13. Kinuha ni Samuel ang sungay ng sisiglan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilukuban ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumasa kanya na ang Espiritu ni Yahweh pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Eto na. Pagkatapos buhusan si David, ibig sabihin, alam na niya na siya ang papalit kay Saul. Pag-aralan natin yan. Umuwi si Samuel at si David nagpatuloy sa pagiging isang pastor. Sa paglipas ng panahon, si Saul ang naging hari na, iniwan na siya ni Yahweh. Wala na sa kanyang Espiritu ni Yahweh at dumating panahon na dinigma na naman sila ng Filisteo. Unang Samuel chapter 17, nagkaroon na naman ng digmaan. Pumunta ang mga Filisteo sa isang kapurulan. Ibig sabihin, yung isa sa 17, hindi ko na babasahin para may palawanan ko next to, medyo mahaba-haba yung kwento na to. Yung grupo ng mga Israel ay nasa kabilang buron. Kapatagan to. Sa kabilang buron naman, sa kapatagan, nandito naman yung mga Israelita. Nasa pagitan sila ng kapatagan. Para nagkampo sila sa kabila, yung Filisteo dito, yung Israel. At dito, lumitaw si Goliath. Sino si Goliath? Isang higante. 9-footer. Kung ako'y, sabi nyo na lang may sapatos ako, may takong 6-footer, dagdagan nyo pa lang 3 feet. Hanggang dito na. Ang laki ng katawan. Higante, sabi sa Bible. Yung kanyang sibat, alam niyo ba yung kariton, tatay? Yung ehe ng kariton? Anong kabigat? Baka hindi ko pa mabuhat yun. Pero yun yung pinagsibat niya kay David. Meron siyang baluti, ilang pundo. Yun si David. Ay si Goliath. So nung panahon na yun, nagkakagirihan na araw-araw hinahamon sila ni Goliath. Huwag na lang tayo paglaban. Ganito na lang gawin natin. Haharapin ako kung sino ang harap sa akin. At kung matatalo ko siya, magpapalipin ka sa inyo. Pero kung matatalo sila, magpapalipin ako sa inyo. Ayun na, confidence, nanginginig sa takot. Yung mga Israelita, kasama si Haring Saul.
40 days na hinahamon sila ni Goliath. Meron silang matinding pinagdadaanan ng problema. Hanggang sa araw na inutusan ni Jesse si David na magdala ng pagkain kay Haring Saul. So andun na, pumunta si David. At habang papunta siya doon, marinig niya yung hamon ni Goliath. Sabi niya, sino ba ito? Napumukot siya sa Diyos. Haharapin ko siya. May papaliwanag ko mamaya ito, ha? Haharapin ko siya. Nung una, ayaw ni Haring Saul. Ano bandang ulit? Nag-convince siya. Haharapin. Sige. Sabi ni Haring David, si David, hindi pa siya hari noon. Kung ang leon at oso ay pinapatay ko at nililigtas ako ni Yahweh, ililigtas din ako ni Yahweh sa tao niya. Ang tindi na kanyang faith. Ang tindi ng kanyang pananampalataya. Bakit ganon? Doon sa kanyang pagpapastol, simula nung sumakan niya ang Espiritu ni Yahweh, sinamahan na siya ng Diyos dun sa kanyang pagpapastol. Dito, walang leon, walang oso. Pero sa Middle East, sa Amerika, sa Europe, may mga leon at oso. At yun ang lumalabas sa mga tupa, sa mga baka o ilalagay. Pero sabi ni Haring David, pinapatay ko sila. Tapos yun, ginaganon niya yung kanyang panga. Na-experience siya ni Haring David. O ni David, hindi pa siya hari. Kung paano ako sinamahan ni David ng Diyos doon sa pagiging pastor at pagbabantay sa mga tupa, alam ko, sasamahan niya ako sa pagharap ko kay Goliath. Amen. Hinarap niya. Ang nangyari, bagaman sinibak siya, kaya lang napatay niya si Goliath sa pamamagitan ng isang tirador. Yung tirador sa atin, yung tirador na ganyan. Pero yung tirador na ginamit ni David ay isang sling. Isang tama lang sa noo. Dali. Bagsak, patay, tinubutan niya ng ulo sa pamamagitan ng kanyang sariling tabak. Ito ang tanong ko ngayon. Nung hinarap ni Haring David o ni David si Goliath, ang sabi ng mga Bible scholar ay 15 to 17 years old siya. Ano panahon na yan? Pwede na siya maging hari. Sino ang pinakabatang hari ng Israel? Ilang edad? Si Joas, 7 years old. Basahin nyo sa pangalawang hari, chapter 11, verse 21. 7 years old. Si David, 15 to 17 years old, pwede na siyang maging hari. Kaya lang, hindi pa. Kasi nung naging hari siya, kung 17 siya, 30 years old na siya nung naging hari. Ito tanong. Meron na siyang faith. Sumasa kanya ang Diyos. Pinili siya ng Diyos maging hari. Pero bakit hindi agad-agad iniluto ng Diyos si David bilang hari? Bakit? Bakit? Sabi mga tanong, bakit? Pwede na eh. Na-expose na siya. Tindi ng faith niya, oh. Yung lang si Haring Saul, si Jonathan, nandito si Jonathan, di ba? Sa susunod na pag-aaral natin, si Jonathan naman ang pag-aaralan natin. Itong mga kaibigan na to. Pero bakit? Si Haring Saul, ano yan eh? Malaki siyang tao. Tama ko ba? Siya yung pinakamalaking tao sa inyo ni Benjamin sa buong Israel. Samay sa ligmaan, pero hindi niya hinarap. Natakot siyang harapin si David. Pero si David, hinarap niya, isang pinatulyo. Bakit hindi siya natakot? Meron siyang pananampalataya na hindi siya pababayaan ng Diyos, kundi ililigtas siya ng Diyos kay Goliath. Kaya ito ang tanong ngayon, bakit hindi mo na siya inilugtong? Anong sa tingin niyo? Alam niyo, base sa aking experience sa politiko, maging sa mga pastor,
May mga pastor maaga na sumikat. Ang dami niyang church na hinawakan o member. Marami ng mga politiko na bata pa ay talagang ang galing-galing nila. Naging mayor na sila, congressman, pero karamihan sa kanila, bumagsak. May mga pastor na ganyan. Ano sa tingin mo? Kuya Manuel? Attitude, pride. Hindi sapat yung faith. Hindi sapat yung pananampalataya. Na kahit kaya mo yung bundok, hindi ba? Hindi sapat para ikaw ay maging hari o kaya maging isang leader. Kailangan umatin ng training. At yun ang ginawa ng Diyos kay David. Training niya. Ang dami niyang tinanggal kay David. Kaya kung titignan mo sa buhay ng David, siya naging hari. Basahin mo sa Kronika, ang galing ng kanyang pamamahala sa Israel. Kumpleto siya. Basahin mo sa 2 Kronika. Meron siyang magigiting na mga mandirigma, talagang maayos. Bakit? Kasi na-train siya ng gusto. At ganoon din sa atin. Alam ko, hindi lahat tayo meron kanya-kanyang pananampalataya. Balang araw may mga pastor, may mga elder. Hindi lamang yan, balang araw may hahawakan tayong company. Tataas ang ating posisyon. Magiging DepEd. Tulad ni Saysay. Secretary. Bata pa. Amen. Bigyan tayo ng negosyo na malaki. Amen. Maging mataas yung position natin. Balang araw, maging mayor si Eunice. Wow, amen. Asa si Eunice? Ayaw niya. Pero hindi sapat. Kailangan natin ng training bago mapunta doon. Amen? Amen. Ngayon, umagang ito, alam na natin si David ay isa sa pinakadakila hari ng Israel. Siya yung men's after God's own heart. Bakit meron siyang ganun? Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Para darating ang araw, saan man tayo dalhin ng Panginoon, handa naman. Amen? Amen. So ano yung una na inayos ng Diyos sa buhay ng David? Sige? Sige, habang umiinom pa ako, nagkukwentuhan yata sila. Sawan tayo, sawan. Ang mapagpakumbang ng dalangin, hindi yun. Doon muna sa 1. Parang meron tayong 1, ano? Sa 1 muna tayo. Hindi pwedeng ihiwala yan, tapos yung mga supporting verse. Di ba ganun ang pagkagawa ko, Eunice? Yung sa 1, meron mga supporting verse. Ano yung unang inayos ng Diyos kay David? Bago siya inutok biglang hari. Meron siya inayos eh. Mapagpakumbaba. Anong meron kay David dati? Ayaba. Ayabang. Sige, basahin natin sa 1 Samuel. And then, supporting verse 1. Ito yung isa, kunin mo ito. Andito yung supporting verse eh. Nasulat ito. Naantala tayo, ano? Pero alam mo yun, ang galing. Kasi, ang ituturo ko sana yung tuloy ng second coming of Jesus. Kaya lang, dito ako din ni Lord. At alam niyo bakit? Ako, ang galing. Bago mo ito na ituro, pinaunawa na ito ng Diyos sa akin, at tinuturuan na niya ako. Amen. At hindi naman ako tayo din. So, hindi ba naisulat kanina yon? Hindi yan. Sa Samuel. Sa Samuel 17:28-30. Yan. Ito na yung kaganapan na nangyari nang pumunta si David para bigyan ng pagkain ng kanyang mga kapatid, maging si Haring Saul. Kaya sa kanyang pakikipag-usap, nakita siya ng kanyang kapatid, si Eliab.
ang panganay na kapatid ni David, narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang mga ilang tupa na pinangalan sa iyo, Ama? Alam ko kung ano nasa isip mo, gusto mo lang na pagkalabanan. Sumagot si David, bakit? Ano ba ang ginawa ko? Masama bang magtanong? Anong tingin yung sasagot ni David? Walang respeto. Yung ibang Bible po, tapos meron ano. Si David, ano nakikita niyo? Maraming mga anak ngayon, babalubal sumagot sa mga magulang. Babalubal sumagot sa kanyang mga kausap. Walang respeto. At itong nakita ko na isang dahilan na meron kay David. Ano pa? Sa awit 131, sa buong aklat ng awit, hindi ko masigurado kung 60 o 70% si Haring David ang naipagdanon. Hindi ko masigurado, pero nasa 50 to 70% lahat ng nakasulat sa aklat ng awit ay si Haring David. At itong awit 131 ay si David ang sumulat na kanta. At tingnan natin doon sa buong awit, nung siya'y hinahabol, nung siya'y bago naging hari sa Haring David, walang nakasulat doon kung ano yung mga naramdaman niya. Basahin yung unang Samuel. Basta nakasulat doon, hinahabol lang siya ni Saul, nagtatago, kung saan siya nagpupunta. Walang nakasulat doon kung ano yung mga naramdaman niya nung siya'y nagtatago. At kung ano yung mga naramdaman niya nung siya nagtatago, dinaan niya sa awit. Nandito lahat sa awit. Nandito lahat yung kanyang mga naranasan at mga ginawa o nangyari sa kanyang buhay nung siya'y pinaghahabol at tinusik ni Hari Saul. At isa dito sa mga inhabit niya, eto, Yahweh aking Diyos, ang pagmamataas, tinalikuran ko na iniwan ng anak. Ang mga gawain na nagpapatanyag, iniwan ko na rin. Di ko na rin hinaan. Ibig sabihin, iniwan, ibig sabihin, meron siyang pagmamataas. Meron siyang yabang, pride. At meron din siyang ugali na gawain na nagpapatanyag. Yan ang meron kay David. At dito sa awit na ito, pinagsisihan niya, iniwan na daw niya. So, ibig sabihin, meron siyang ganon. So, inaman ko yung bakit siya inusig. Bakit inggit? So, nakita ko, hindi lamang inggit ang nakudyok kay Saul para siya patayin. Kasi di ba, nung napatay niya si Goliath, inuhan na siya ni Saul, di ba? Na maging kawal niya, at sa bandang huli siya yung pinakapinuno ng kanyang hukbo. Kaya lang doon sa pagiging pinuno niya ng hukbo ni Haring Saul, naging tanggap siya, kilala siya, at doon na nagkaroon ng selos si Saul sa kanya. At sigurado nung araw na yun, nung panahon na rin, alam na rin ni Saul na siya ang ipapalit sa kanyang inamin. Alam na rin ni Jonathan yan. Pero hindi ko yun ang isang bagay na nakikita ko lang, yung inggit. Merong something din na doon. At maaari, diba? Mapagmataas. Mataas yung kanyang pride. Meron ba ganito dito? Meron. Isa na ako doon. Mayapa minsan. Ma-pride. Mapagmataas. At yung gawain na nagpapatanya. Ano ba yung gawain na nagpapatanya? Nagpapa-impress. Tama mo ba ako doon? Stop? Nagpapa-impress. Para ikaw ay hangaan, para ikaw ay takilain,
nagpapa-impress. Gumagamit ng kasinungalingan, gumagawa ng paraan para siya ma-impress. Parang pag may nililigawan ka, nagpapapansin. Okay lang yung magpapapansin. Pero pag nag-feeling grab, bako ka na, ang mali na yan. Ganun din yung paggawa ay nagpapatanya. May mga ganito tayo minsan ginagawa. Nagpapa-impress tayo sa ating kapwa. Tayo'y nagmamalas. Ang Diyos ba nalulubod sa mayabang? Kawikaan, chapter 16, verse 5. Sino itong mga mayabang? Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang. Bakit tayo nagmamayabang? Para tayo'y maging sikat. Tama ko ba yun? Bakit tayo nagyayabang? Ganito. Bakit? Ano ang hangad ng isang tao nagyayabang? Para magpasikat. Tama ba ako doon? Kaya ka nagyayabang para magpasikat. Yung mga pinagyayabangan mo maaari pwede tuwan-tuwan sa'yo. Napapahanga mo. Tama ko ba ako doon? Kaya nagyayabang tayo. Kahit dito ko yung sinasabi namin, ganito ang kotse ko. Ito ang bahay namin. Ano pa yung mga nag-feeling mayaman, feeling matalino. Maaari, mayabangan mo, payabangan mo isang tao. Pero kay Yahweh, kinamumuhian niya. Ibig sabihin, dapat pumasok sa isip natin, kung tayo nagyayabang, namumuhi sa atin ng Diyos. Ayaw niya ng mayabang. Amen? Amen. Yun itong bagay na iniwan na si Haring David. Kasi sa ginawa niya yun, grabe nangyari sa kanya. Ang mayabang, ay minsan ang tawag sa amin yung mayabang ay kamatis. Pagdating pa lang yung isang tao na alam namin kamasi, sabi namin, bago pa siya dumating, o kapit na kayo malakas yung hangin. Sigurado pagdating niya, alam nyo, ganito, tinatawaran ko yung traktor Magkano tawad mo? 50,000, sabi niya. Ayaw bigay. Sabi ko, isip-isip ko, yun ang kineras, hindi makabili, yung traktor pa kayo, 50,000. Kaya nung pag-alis na yun, ako po, panayitin na namin. Buti nakakapit ako. Sana wala dito yung ganun. Minsan nakakaawa sila, pinagtatawanan. Pag alam mo isang tao mayabang, pupunta sa'yo magyabang, hindi ka na lang minsan ako, hindi ko mapipilan Ano magyabang? Pero minsan ako din. Kaya nga nung nabasa ko ng Lord, patawagan niyo ako. Alam niyo nung nag-report ako April 7. Ako isang assistant lang dun sa amin at meron akong dalawang boss. Sabi ng kuya ko, si Manny Hurley, magre-report ka uli Sabi yun sa akin. Pero inaaral ko na to. Kailangan mabigyan mo na ma-impress, mapa-impress mo sila Kuya Oscar, sila General, yung mga boss natin. Sabi ko, Kasi ganun ginagawa niya pag nagre-report, gusto niya, sino ba dito? Lahat naman tayo nagpapa-impress, Sabi ko, hindi ko gagawin yung Lord. Tinuruan niyo na ako. Turuan niyo na lang kaming humble. Kung ano yung report niya nagre-report, hindi ko na dadagdagan. Kasi pag dadagdagan ko, mapapahama ka talaga siya. Ngayon, habang papunta ako pa na pray ko na. Alam niyo, pagdating ko doon sa meeting namin, kaharap ko yung mga board, mga general, mga authority. Nung ako yung dumating sa pagre-report, ang ni-report ko lang yung totoo, walang lapis, walang kulang. Sa tuwa, ni General Lactao yung pinsan ko. Ngayon, pag may meeting, meron tayong conversation. Meron tayong Ako'y saling pusa lang. Yung mga boss, pag may meeting daw sila,
merong ibibigay na allowance. Isama natin si Mike. Wow. Amen. Sinunod ko yun, pagpapakong ba, ayaw ko na magpa-impress. Ang galing talaga ng Diyos. Ano? Amen. Siguro kung nagyabang ako, hindi ako nakasabi. Si Mike nagyabang. Kasi ayaw ko, kamumuhian ako. Amen. Ang gusto ng Diyos sa atin, maging magpapakong. Ano ba sabi sa pinag-aralan natin, yung Sermon on the Mount? Mapalad ang mapagpakumbaba. Pag tayo daw magpapakumbaba, pinagpapalad tayo ng Diyos. Napakapalad natin at nalulugod si Yahweh sa atin. Amen? Amen. Kaya, tularan natin sa David. Balik na tayo sa awit, 131. Talikuran na natin. Wala natin mangyayari. Pag nagyayabang tayo, kawawa tayo. Pag talikod natin, pinagtatawanan lang tayo eh. At hindi pa nalulunod ang Diyos. Pero kung tayo mapagpakumbaba, hindi naghahadmatan yan, pinagmala tayo. Pinaluluguran tayo ng Diyos. Amen? Amen. 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 Yun ang isang bagay na nakita ng Diyos kay Hari David. At inalis niya yung pagmamataas. Anong nangyari? Nung tinalikuran niya, mamaya, pag-aaralan natin ulit. Nalulugod ang Diyos. Ito pala isang dahilan kung bakit nalulugod ang Diyos kay Hari David. Lahat naman tayo mayabang eh. Mapagmataas. Naghahamad talaga. Pero pwede pala ito natin alisin. Amen. Pasok mo na sa isip mo, pag tayo nagyayabang, ayaw ko pamilya. Pinamumuhian ko. Ayaw kong pamuhian ako ng Diyos. Amen? Amen. Kaya anong isang bagay matutunan natin? Bakit hindi siya agad maging hari? Hindi pwede kasi. Ang Israel, kaya ginawa ng Diyos na kaharian, dati ito isang patriarch. Pero ginawa niyang kaharian. Ang plano pala ng Diyos, kaya niya hinubog si Hari David para maging kanyang ang kanyang bahay sa pamamagitan ni Hari David. At hindi niya agad-agad dinala si Hari David sa pagiging hari dahil alam niya, pag nagiging hari sa panahon yun, mananatiling siya ang ambog. Babagsak si Hari David at hindi magiging kaaya-aya sa paningin ng ibang bansa ang Israel. Kaya niya ito ginawang mapagpakumbaba para maging kanya ang Israel. Bakit pa tayo matutunan niya? Ayun mo na matutunan natin na dapat nating pamuhay, matuto tayong magpakumbaba. Tanggalin na natin yung pride. Hindi porket ikaw ay mas nakakatanda, pero mas tama yung nakakabata. Ay, hindi pwede. Matagal na ako dito. Hindi pwede, mas matanda ako sa iyo. Pero mali naman yung pinagpipilitan mo. Alam mo mali, pero pinagpipilitan mo mas nakakatanda. Pride yun. Pride yun. At yan ang isang bagay na inalis ng Diyos kahit maraming mga pastor, maraming mga politika ang matataas sa kanilang kanya-kanyang ego. Walang mangyayari. Magkakawatak. Ang nais ng Diyos sa bawat isa, sa mga sumampalataya sa kanyang mga tinawag, sa hinaharap ay matuto magpakumbaba, magpakababa. Tanggalin na natin yung pride chicken. Amen? At sa bagay dito, kung tutuloy natin, yung pagiging humble, ito yung makikita natin, mapapansin nyo, nung nagkasala si Saul, imbes na magsisi siya, nagpatuloy siya sa pagsusuway sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Pero, si David, kahit siya yung tinatawag ng man after God's own heart, malapit sa puso ng Diyos, hindi siya perfecto. Nagkakasala din. Ang kagandahan kay David, meron siyang puso, iso siya natuto na mapagpakumbaba. Paghingi lagi ng kapatawaran at pagsisi sa kanyang mga kasalanan.
Yan ang nais ng Diyos sa atin. Matuto tayong magsisi doon sa atin. Kung tayo lang ang pagmatigasan sa Diyos, mga kapatid, walang mangyayari sa atin. Tama? Tama. Mali na nakipagmatigasan ka pa sa Diyos, depende yun. Ang Diyos lang ang nakakaalam para sa atin. Kaya dapat maging humble tayo. Kung ikaw ay mataas ang pride, kung ikaw ay mapagmataas, ganun na rin. Kung makikita ka na talagang sumusunod ka sa Diyos, tapos grabe ka maging humble sa Diyos, kung hindi ka naman marunong mag-humble sa tao, ma-pride ka pa rin, hindi ka ikaw totoo. Ang totoo! Kasi aking pag-aral, na taong merong pusong mapagpakumbaba, ay nagpapakumbaba siya sa Diyos, at hindi lang siya Diyos sa papakumbaba, maging sa kanyang Papa. Yan ang may totoong humble heart. Pero kung ikay totoo, nag-humble ka sa Diyos, pero hindi na nag-humble sa iyong kapwa, hindi yan genuine. Tama po ba ako? Plastic yun. Ang nais ng Diyos ay totoong genuine na pagpapako. Amen? Amen. Ako po, mahaba yata po. Hindi, pangalawa na tayo. Alin po malagdan bang tutong kay Hari David? Matutong maghintay. Si David, alam niya na siya yung susunod na hari. Kasi naano na siya, naanoy na siya, nakita niya yung pagkilos ng Diyos sa kanya. Kaya lang, hindi niya punersa. Nung siya ay hinahabol ni David, ay ni Saul, nung siya ay nagtatako na, may mga pagkakataon na pwede na niyang patayin si Haring Saul para maging hari na siya. Kasi pero nung hirap na kanyang pinagdaanan, basahin niyo sa awit, halos araw-gabi. Naubos na daw yung luha niya, tama po yun? Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Gabi-gabi nagsisigaw siya sa paghingi ng tulong sa Diyos para iligtas siya kay Saul. Pero nung dumating yung punto na nandun na si Saul sa tabi niya, sige, basahin na natin sa unang Samuel, hindi na naman pinatay ni David si Saul. Ibig sabihin, meron pang isang nangyari na hindi niya pinatay. Sabi dito, samantala nagbalik kay Saul sa Gibea ang mga fish si Pharaoh at sinabi nilang si David ay nagtatago sa kabuluhan ng Havila sa silangan ng Simon. Kaya lumakad si Saul kasama ang 3,000 pinakamahusay na kawal sa Israelita patungo sa ilang ng Sif upang hanapin si David. Nagkampo sila sa tabing daan sa may kabuluhan ng Havila. Sinabi namin ay nasa ilang, malapit na. Nang mabalita ni David na hinahanap na naman siya ni Saul, pinalakad niya ang ilan sa kanyang mga tauhan upang lihim na magsiyasat. Sa pamamagitan nila, natiyak niya hinahanap na siya si Saul. Pumunta sa David sa kampo ni Saul upang alamin ang kinalalagyan ni Saul. O lumapit siya. Inalam niya kung saan. Banda si Saul, ang nangyari? Pumunta si David sa kampo ni Saul upang alamin ang kinalalagyan ni Saul. Nakita niya napapalagiran si Saul na mga kawan at natutulog sa tabi nito ang pinuno ng kanyang mahukbo na si Abner na anak ni Der. Sige? Ano lang? Wala na? Sa 9, 10? Ngunit sinabi ni David, hindi na ba yan? Sa 8, nalagtawan. Ito, sige. Sinabi niya Abisay kay David, dinagdan nila itong tulong na napagalingan si Abner ng bumugbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing lulunan. Sinabi niya Abisay kay David, niloob ng Diyos na mahulog naman sa kamay ng kawan. Merong sulsul, ano? Ay, napatayin mo na. May sulsul eh. Yung kanyang kanang kamay. Kasi, pero kung sino naman, kahit sino naman, gusto mong patayin, nandiyo yung pagkakataon. Tama naman siya, di ba? Pero kay Hari David, hindi. Sinabi niya, Abisay kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kawan. Kung gusto mo, tatakaraman ko na siya ng sibat. Isang saksak lang yan at hindi na yung kailangan pang ulitin. Kulong ka ito, hindi. Sige, tuloy.
Ngunit sinabi na David, huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring piliin ni Yahweh. Saksi ni Yahweh ang Diyos na buhay. Darating ang araw na mamamatay rin siya, maaari sa sakit o sa digmaan, huwag nawang itulog ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piliin hari. Pwede na sana eh. Kaya lang, meron siyang pagrespeto doon sa mga piniling Diyos. Sa tulahan, natuto siyang mabuhay. Sa mga kabataan, huwag kayong mainit. Meron talagang itinalaga ng Diyos na maging partner mo. Amen. Yung iba, minepersa. Hindi nila inahantay ang kapanahunan na itinakda ng Diyos. Araw ba sa langit na hindi na nakapagtahintay, hindi nila sinabuli yung kanilang pag-asawa. Karamihan sa kanila, nung nakasawa sila ng hindi Kristiyan, nawala sila sa Diyos. Anong araw na matutunan natin dito kay David? Matuto tayo Amen. Hindi lamang sa pag-asawa, doon din sa mga trabaho natin, sa mga negosyo natin. Minsan, nangyayari sa akin, pinepersa. May mga pagkakataon na nangyayari, pinepersa ko. Hindi ko hinihintay. Anong minsan nagtulog sa akin ito? Pagpagsak. Depress. Kasi pinepersa ko. Hindi ako natutong magtiyaga na hintayin ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Huwag nating persahin mga kapatid. Huwag tayo mag-ampura. Kasi, ayon sa Proverbs, Kawikaan, mga Ngaral, chapter 3, verse 1, ang lahat sa mundo nito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Sa ibang salin, lahat na nangyayari sa mundo nito ay nangyayari sa panahon itinakda ng Diyos. Pag-aasawa, paghihiwalay, pagsasama, pag-iyak, lahat yan itinakda ng Diyos. Kaya huwag natin pwensahin. Kaya nga mayroon tayong spirit, bunga ng spirit at katsagaan. Tama? Amen. Binigyan tayo ng espiritu ng bunga ng spirit at katsagaan na matuto tayong tsagain na hintayin ang panahong tinakda ng Diyos sa atin. Nawalan ako ng trabaho 2019. Hirap kami ng asawa. Nagkaroon kami ng trabaho 2023, 4 years. 4 years kami walang trabaho. 2019, simula nang nawala ako sa pag-counselor. Hindi namin mag-asawa, nabigyan kami ng trabaho, negosyo. Karang pandemic, anong ginagawa namin? 4 years. Bago kami binigyan ng Diyos ng trabaho. Pero 4 years na yun, isang araw din sa akin. Pinetes ako rin. Pinipilit ko pa rin yung mga gusto ko. Yun yung panahon na lumakbo ako ng Biblia. Salamat sa Diyos at hindi niya hinayaan. Napagamat nalaro kami, ay hindi niya hinayaan na nalaro kami. Kasi hindi pa yun ang panahon. Tama ko ba? Amen. Ayon sa ating pinag-aaralan, matuto tayo maghintay. Hintayin natin yung panahon na itinakda ng Diyos na tayo'y pagpalain, na tayo'y i-promote, na pagpalain yung ating negosyo, huwag natin persahin. Dahil kung ginawa natin to, sariling kalooban natin ang nasunod at hindi ang Diyos. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga ganitong asa. Masyado tayo manibig. Matuto tayo hintayin ang plano ng Diyos sa atin. Ano naman plano ng Diyos? Sige nga Genesis 29:11, Jeremiah, paborito nating verse. Ito yung plano ng Diyos sa atin eh. Sa bakit po ang mga plano ko para sa inyo? Ano ba yung mga plano ng Diyos? Hindi sa ating ikakasama, kundi para sa iyong kabubuti at ito yung mga plano magtutulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Sa English, plano na kayo'y pagpalain. Amen.
bahay ng Israelita. Tama? Tama. Bago nangyari to, bago niya sinabi ang plano niya sa Israel, bagamat tinapon nila sa Babylonia, bagamat nawasak ang Israel, pero may plano pa rin ng Diyos. Amen. At 77 years niya lang hinintay bago sila nakabalik sa lupa kung saan sila tinapon. Natin tayo, may panahon. Tama. Yun nga lang, huwag natin persahin. Gayahin natin si David. Hindi siya nagpadali na maging hari. Amen? Amen. Amen. So, pangatlo, paano naka 26 minutes ko lang ako? 46. Or ilan na? 46. Tama na pala. Sige, ano na? Pangatlo, matutong sa Diyos lang tayo aasa. Ano ba nangyari kay David? Bakit sa Diyos na lang sa bandang uli? Sa Diyos na lang siya umasa. Bakit? Ano bang experience ni David? Bakit sa Diyos na lang siya umasa? Tingnan nyo, anong panahon na siya inumusik ni Haring Saul? Ano nangyari? Kung kami-kami siya lumapit. Lumapit siya kay Samuel. Nakakatuwa dahil nung panahon na inuusik siya, gusto siya patayin ni Haring Saul. Pumunta kay Samuel. Basahin nyo, nakakatuwa dahil yung mga sinugo ni Haring Saul para takpin patayin si Haring David. Bago sila nakarating doon, napustos sila ng Espiritu at nagsasayaw. Pinutoktehan siya ng Diyos doon. Pangalawang sugo ni Saul, gano'n na naman nangyari. Eh sabi ni Saul, bakit ano ba nangyari niya ha? Siya lang gusto, ano gusto? Pati siya. Nagsasayaw. Kaya lang hindi, sapat yun. Kasi pag uwi niya, pag galing siya, babalik na naman kung sino siya. Hindi siya naprotektahan ni Samuel. Maging dun sa mga Abimelech, pumunta din si Haring David doon. Hindi pa siya hari doon. Para humingi ng tulong. Sa mga pariseo, sa mga pari. Anong ginawa niya sa mga pari? Pinagpapatay, 85. Yun sa si Oge. Ang pumatay. Yun sa House of David. Ginawa ko sa Oge. Katiwala ni Haring Saul sa kanyang kawan, sa kanyang mga alaga. At si Oge, nakita niya na pumunta si David doon, sinunod niya Saul. Pinagpapatay ni Saul. So, walang nagawa. Pagin sa, kaya, meron si David kung siya hinahabol ni Haring Saul, meron siyang lugar, Keita. Pumunta siya Haring David doon. Nataon na nandun siya, sinugod siya ng kanilang makakaway itong lugar na ito. Ano nangyari? Pinaktakbo sila ni David. Napalayas siya yung mga gustong lumusog doon sa lugar na yun, ng Kelay. Kaya lang, noong si Saul na pupunta doon, humingi ng sampung siya si David kay Yahweh. Tutulungan ba ako ng mga Kelay na ito? At tinulungan ko. Umalis ka na. Hindi ka nila. So ano nakikita natin dito? May mga pagkakataon na akala natin yung kakilala natin, yung mayor, congressman, presidente, na yung akala natin na makakatulong sa atin. No. Sa bandang uli, si David, hindi na siya umasa sa tao, sa hari, sa mga priest, that is, ni Samuel. Nakita niya na wala din silang magawa. At sa bandang uli, sa Diyos na lang siya umasa. Amen. Mga kapatid, ito ang pinuturo sa atin. Pag may mga pagsubok tayo, meron tayong pinagdagaan ng problema, pumapasok agad sa atin. Meron akong kanina. Bombay, loan, tama po ba ako dun? Magkas advance, tama? Credit card, o doon sa mga promotion, ginagamit natin yung mga kakilala natin, hindi ko naman pinagbabawal yun. Nakakatulong yun. Ang nais lang ng Diyos, itulog muna ito sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Hindi agad na
isipan mo, takbo ka agad doon. Ang nais ng Diyos, sa Kanya muna tayo nalapit. Lord, Amen. ito muna gagawin ko. Eh marami naman kasi, pinapayagan natin sa utang sa Mumbai. Ang tanong yun, dinulog ba sa Diyos yun? Tama po ba? Tama. Pero bago natin gawin doon, mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng Diyos, tulad ng kay David, matuto tayo sa Diyos na. Meron naman siyang kako. Sino ba yung ang dami, no? Ikaw ba yung kailangan mo ng mga damit? Tama ba ko yan? Meron ng padala? Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Mabubulat ka na lang. Merong tao, bibigyan ka ng tama po ba ako doon? Tama na siya na yun doon? Amen. Mabubulat ka lang, merong hindi mo bilanang tao. Minsan nararanasan ko rin yung merong sinasabi ng Diyos, ibigay mo yan, kahit magkano eh. Sabi ko, Lord, ito na rin yung pera ko, ibigay mo yan. Mamaya, pagkabigay ko, salamat, may anak ko, may sakit yung anak ko. May mga ginagamit ng Diyos sa ating mga pangailangan. Alam niya ng Diyos. Pero pag tayo nasa pangangailangan, may problema tayo, huwag tayo maaasa sa ating pera, sa sweldo natin, sa mga credit card natin, sa Diyos muna tayo na. Amen. Dahil kung doon ka lumapit agad, tingin mo ba sa Diyos? Parang ganito, alam, magulang ka. Magulang ka. Yung anak mo sa iba, humihingi ng advice. Sa iba, humihingi ng tulong. Ano pakiramdam mo ng sakit? Tama ba, Brother George? Tama. Naisip ko ba? Hindi kaya ganun din ang Diyos? Pag may problema tayo, may sulunan tayo na pinagdadaanan, doon ka agad naaasa. May solusyon. Masakit sa Kanya. Eh, isipin natin pag ganun tayo, huwag natin ganun. Masakit sa Diyos. Amen? Ang nais ng Diyos, bago natin harapin ito, tayo'y dudulog, hihingi ang tulong sa Kanya. Umasa sa Kanya. Amen? Amen. So, ano ba yung sabi dun sa Mateo chapter 5:3? Pinagpala ang mga tao, walang inaasahan kundi ang Diyos. Kung tayo daw ay umaasa lang sa Diyos, pinagpala tayo. Amen. Amen? Amen. Amen. Pinagpala tayo. Lahat, kaya dapat lahat ng ating gawin, lahat ng ating plano, lahat ng ating mga gustong gawin, may mga pinagdadaanan tayo, ang Diyos, sa Diyos lang tayo unaluhan. Sa Diyos tayo umaasa. Katulad kay Haring David. Noong nahubog na si Haring David, I believe na itong awit 23, eto nung panahon na to, hindi na siya pinag-usig ni Saul. Hari na siya. Nung ginawa niya ito, awit 23. Sinabi niya, si Yahweh ang aking pastor. Si Yahweh ang aking pastor, hindi na ako nagkukulang. Pinahihinday niya ako sa lungkuang pagsulat at tinakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinambalik niya aking kalakasan at pinapatnubay niya ang tamang daan upang ako'y parangalan sa akin pangalan. Ano ibig sabihin ito? Nung si David ay matuto na siya sa Diyos umasa, kinonsider niya na siya isang pastor, na ang Panginoon na niya ang kanyang pastor. Pag tayo'y umaasa na at nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, hindi na tayo magkukulang. Amen. Bakit umutang pa tayo sa Mumbai? Nagkulang pa rin tayo. Kulang pa. Pero pag sa Diyos tayo aasa, ang linaw-linaw. Hindi tayo magkukulang. Pinahihinaan niya ako sa lutiang pastoral. Dinadala ka dun sa lugar na tahimik. Magiging maayos tahimik ang ating buhay. At ano ba? Inaakay niya ako sa tahimik na daan. Sa daan sa pagiging matuwid. At yung iba, yung kanyang tungkot pangalo, inililigtas niya. Pag si Jesus ang ginawa natin
pastor. May ibig sabihin, kung inaasa na ng unahin sa Kanya ang ating buhay, ang ating pinagpasa. Tulad niya ngayon. Amen? Patapos na tayo. Conclusion na tayo. Bakit isa si Haring David sa mga siya yung pinakamagiting na hari ng Israel? Bakit sinabi ng Bible na si David ang siyang isang tao na kalugod sa puso ng Diyos? Bakit ganun? Ginawa siyang kanyak ng Diyos, kanyak na hari. Bakit naging kalugod-lugod siya sa Diyos? Dahil si David ay mapagpakumbaba. Dahil si David ay natutong maghintay, di nagkaapura. Amen. Dahil si David ay umaasa lang sa Kanya. Ito yung pagkakaiba ni Haring David sa Saul. Si Saul, automatic ginawa siyang agad hari. Walang training, bagamat puspos siya ng Espiritu ni Yahweh, yung sinasabi ko, hindi sapat yung pananalig mo. Hindi sapat na sumasayo ang Diyos para ikaw'y magtagumpay sa anumang larangan na hahawakan mo. Kailangan mo pa rin ng training. Ang pagkakaiba ni Saul at ni David, si Haring Saul ay walang training. Kaya yung Israel, nung ginawakan niya, bagaman nung una, naging tagumpay siya, pero sa bandang uli, nung iniwan siya ng Yahweh, naging ang Israel, buong Israel, nagkaroon ng kaguluhan. Wala silang kapayapaan dahil patuloy nilulusot sila ng mga Filisteo at mga ibang bansa. Hindi maayos kasi wala siyang training. Pero, nung si Haring David ang humawak, naging kanya ang Israel dahil na-train siya. Lahat tayo mga kapatid, nung tayo tumanggap kay Jesus bilang ating Diyos Panginoon, meron tayong kanya-kanyang paniniwala. Kung ano man pinagdadaanan natin ngayon, training niya ng Diyos. Kung financial man, kung problema sa pera, anong tinuro sa atin? Umasa lang tayo sa Diyos. Maghintay lang tayo. Tsagain natin. Huwag natin pwersahin. Utang tayo ng utang sa bandalan ulit. Kala natin sa utang maayos yung pala ay bilyon na pala utang ko. Kala mo maayos yun. Tama po ba ako doon? Hindi rin pwedeng maging hari ka o maging isang manager ka o kaya maging isang mataas ang posisyon mo o boss ka kung ikaw ay mapagmataas. Kung ikaw ay mayaman. Lalo na pag church ang hawakan mo. Okay, mataas yung pananampalataya mo. Kaya mo magpagdulo. Nandiyan yung presensya ng Diyos. Kaya lang, the attitude problem na nakakaya na sa Diyos. Ayaw na ng Diyos. Gusto na tayo magpakawala. Basa sa Kanya at matutunan. Amen. Ngayon ito yung tanong ko ulit. Kala ko si Haring David lang ang nasa puso ng Diyos. Nakalungin dito. Pero hindi pala. Pinag-aralan ko. Naghahanap ng Diyos ng isang tao ang nagbibigay ng mga Isaiah 66 verse 2. Tapos na po. Sa lahat ng bagay, ito yung kayong pastoral ng tribo, di ba? Sa lahat ng bagay, ako yung medya, kaya ako may-ari ng lahat ng ito. Ako yung nalulugod sa mga taong mapagpakumbaba at mapagsisi, at sa mga takot at sa utos ko yung susi. Amen. Kung tayo mapagpakumbaba, kung tayo matutong maghintay sa kalooban ng Diyos, kung tayo umaasa sa Diyos, mga kapatid. Sa ibang salin, ako'y nalulugod, ang taong mahal sa akin at nalulugod. Sa ibang salin. Ang taong mahal sa akin, sabi ni Yahweh, ang taong mahal sa akin at nalulugod, yun mapagpakumbaba. Amen. Yung managsisi, kinikilala niya yung kanyang mga kamalian o
tulad ni Hari David. Mga kapatid, pwede pa tayo maging kalugod-lugod sa puso ng Diyos. Hindi lamang si Hari David, tayo din. Amen? Amen. Tayo tumayo.